the honors. Usapang impeachment pa rin tayo, mga kaserbisyo. At kasama naman natin yan ang chairman ng bagong alyansang Makabayan, si Sir Teddy Casino, ating mga kasama. Sir Teddy, good morning. Peter at Rica, inyong kasama sa Balita Patan. Yes, good morning, Peter, Rica, at akong makikinig at nanonood. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir. Sir Teddy, ang dami-daming araw na, no, na ito yung pinakamainit na balita, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga ito binibitawan. Naurong ng naurong yung panahon kung kailan sinasabi ng Senado sila magsisimula ng impeachment trial and for them to convene as an impeachment court. Kayo po ba ay agree na July 2 ito o dapat ba ay i-trial na sa lalong madaling panahon? At tingin ho namin, dapat simulan na ito sa lalong madaling panahon. Hindi naman kami umaasa na matatapos ito before matapos ang 19th Congress. Pero at the minimum, sana man lang masimulan. At tingin namin, kahit wala naman ng session ng Kongreso ngayon, pwede naman kasing magpatawag ng either ng special session para i-refer yung impeachment trial, or may mga kasamahan din tayong mga constitutional experts na nagsasabing hindi kailangan ng special session because the Senate can convene itself into an impeachment court. Wala naman akong nagbabawal sa kanila sa ilalim ng batas ng Constitution na mag-convene as an impeachment court. Kasi in fact, ang atas ng Constitution, once matanggap nila yung complaint, forthwith o kagyat na i-convene na nila ang kanilang sarili bilang impeachment court. So nakakalungkot po na lumalabas na after so na pa daw madidesisyonan ito or upon resumption pa 3 months from now ang referral doon sa impeachment court. Opo, pero aside dito sa matagal pa ang magiging pagtakel, may bago ring factor that came into play, yung yung pagfa-file ng graft and corruption at ng ilan pa sa ating sina House Speaker Martin Romualdez at ilan pang mga kasamahan niya sa Kongreso. Sinasabi naman ito ay diversionary tactic na tinatawag. Kayo po ba i-agree dito? Well, para sa amin, wala naman ho bearing yan sa impeachment kasi ibang usapin naman ho yan. At may sarili namang buhay ang ombudsman or even the regular court para sa ganyang mga reklamo. Para ho sa amin, tingin namin talagang marami rin paliwanag ang leadership. Hindi lang ho ng House. Pati ho Senate ay involved dyan dahil sa bicameral conference committee pinasok yung mga sinasabing insertions at iba pang irregularidad. So, pero para sa amin, wala akong bearing yan sa impeachment. Okay. Sir Teddy, pag-usapan nga po natin yung yung parang malagihay na relasyon ng Kamara at ng Senado. Kasi sabi nga ni Cheese, and I understand his frustration, inupuan nyo ng 2 buwan tapos ipapasa nyo sa amin. Madali nyo sa amin. Last 2 seconds, hindi last 2 minutes. Last 2 seconds, ipinasa nyo sa amin, di ba? Paano naman namin mapag-uusapan yan? Magre-recess na kami. So, pwede po kayang naiwasan yung awkward na moment na yon kung nag-uusap lang sana yung 2 kapulungan? Totoo naman po yun. Tulad ho ni Senate President Cheese, kami very frustrated. Kasi nalala nyo, first week of December pa namin i-file yung complaint. Totoo po yan. At ang masyadong matagal na itinribon ito sa Secretary General's Office ng Kamara. Pero gano'n na yun. Talagang it took time for the congressmen na magdesisyon. Pero ibang usapin niya na nung pinadala na sa Senado, tingin namin may sapat namang oras ang Senado. At the same time, kahit naman nag-recess sila, pwede pa rin namang tinakil ito ng Senate. Ito naman papasok, tingin ko, yung responsibilidad o tungkulin sana ng Senate under Senate President Chico Escudero to have immediately convened the trial. So, tingin ko, may pagkukulang pareho ang House dahil dinribble nila ng masyadong matagal at ang Senate naman, hindi kaagad kinulusan. Hindi naman natin sinasabi na magdidesisyon kaagad, pero at the minimum, the Senate could have set a date kung kailan
magko-convene yung Senate as an impeachment court. Yeah, Pero well, hindi naman yung 3 buwan ang aantayin. opo. Baka we're splitting hair pero sabi nga nila, kung binigay lang yan mga 1 or 2 days prior to, di ba, the recess, baka napag-usapan pa. Kasi it has to be in a legislative setting yata para i-adopt yung complaint na yon at nang makapag-set nga ng kailan ba pwedeng umpisahan ito. Be that as it may, I wish to go forward po, Sir Teddy, kasi nga maaaring meron tayong hindi nalalaman na number one, kahit na ituloy ito at mapaaga itong trial na to, anong kasiguraduhan natin na magiging fair and square nga yung botohan kung mga 8 hanggang 10 nga daw po yung talagang kaalyado ni VP Sara. Ito naman po ay dadaan pa sa isang masusing trial. And during the trial, na ito naman ay bukas sa publiko, makikita ng mga senador at ng ating mamamayan yung ebidensya. Ayun. And I think na kung talagang malinaw ang ebidensya na may ginawang mali ang Vice President, hindi naman posibleng ang senador ay will vote for along party lines. Kasi makikita naman ng taong bayan na parang nagbubulag-bulagan na ang ating mga senador. So I think kahit na sila ay mga kapartido ni Vice President Sara, obligasyon nila na timbangin ang ebidensya, tingnan ang mga argumento, at dahil bukas yan sa publiko, in the end, sila rin ang huhusgahan ng publiko. So, okay lang yun, tingin ko. At mahirap, hindi tamang sabihin na bibilangin na natin yung boto sa ngayon along part lines kasi may pagdadaanan pang matinding trial ito. Sir Teddy, pag ba nag-convene na itong impeachment court, hahanapin pa ba nila yung ilan sa mga sagot sa tanong o bibigyang linaw pa ba yung ilang articles of impeachment katulad na lang yung hindi pagsagot doon sa paggamit ng confidential funds? O ito po ba ay lilitisin na as a whole nung buong trial? Well, ang impeachment court po, may kapangyarihan siya na magpasabina ng mga dagdag ng ebidensya. And of course, hindi na pwedeng i-boycott Vice President Sara Duterte yan. Hindi na pwedeng utusan niya yung mga tauhan niya na wag siputin yung trial. Pero sir, hindi daw siya tingin ko may mga bagong lalabas pa dyan. Di daw siya sisipot, Sir Teddy. Di mapupuntik siya kapag hindi siya sumipot. Tingin ko, katulad ng anumang nasasaktan sa korte, obligasyon mo umaten sa hearing mo. At kung hindi ka umaten, preparing mo yan sa magiging desisyon ng mga judges. Kung halimbawa po sa after SONA pa nga yung start ng pagka-constitute as an impeachment trial court ng Senado, in the meantime meron pong mga galaw sina Congressman Joel Co, no, na baka daw kunin nila yung mga bank records ni VP Sara sa pamamagitan ng AMLAC. Is that something that they can do in the interim? I think so. Kasi, once mag-convene ang impeachment court, meron silang subpoena powers. At dahil yan ay subject sa isang kaso sa impeachment, pwede nila talagang atasan ang Anti-Money Laundering Council na ibigay ang mga records. If we recall, nung panahon ni Chief Justice Corona, lumabas nga yung AMLA records doon na hindi hinihingi. May nagdala lang na maliit na babae daw na nag-iwan ito. But the court has all the authority to get those records. Anong records po ba itong maaari nilang kunin? Are we talking about bank statements, withdrawal deposits, or yung SALN lamang ng Vice Presidente? Mga bank records yan. Yeah. Hindi lang simpleng talent. Ang talent kasi supposedly public document naman yan So hindi na dapat mahirap yan. It's really the bank records ang may hawak ng AMLA. Okay. So ang trial naman magiging araw-araw, di ho ba?
Dapat po. Okay. But of course, the Senate can, depende ho sa Senado yan, pwede nilang gawing thrice a week. Okay. Nung previously, ang ginagawa nila kapag umaga, trial, and then hapon yung legislative work nila. Okay. Sir Teddy, one last question. Ano po ang takeaway ninyo dito nga sa medyo hindi masyadong napaka-init na pagtanggap ng Senado dito sa complaint? If you base it on kailan ba talaga masisimulan ito, paurong ng paurong ano po. So, ang mensahe ba nito is, teka muna, mag-election muna tayo. Mas importante itong eleksyon. Mas importante yung ma-re-elect tayo o ma-elect tayo bago pa natin pag-usapan seriously itong trial ni VP Sara. Ako po, natural sa Senado na kung pwede nilang iwasan yung impeachment, iiwasan. Kasi madugong proseso ho yan, lalo na sa panahon ng eleksyon, meron talagang mga kakampi ang si Vice President Sara na mga kampanya against those senators na tingin nila boboto for conviction. Pero yun nga ang challenge sa Senado natin kasi yung accountability of public officials sa kanila ho nakaatang yan, lalo na yung mga impeachable officials, and they have to face up to that challenge. So in effect, ang Senado po ang under scrutiny dito. Titingnan din ng mamamayan kung naging tapat pa sa kanilang tungkulin, but it's something na hindi nila maiiwasan. Pagamat naintindihan ko kung bakit ayaw nilang pagdaanan, pero hindi pwedeng constitutional duty po sa kanila yan. Okay. Maraming salamat po, Ka Teddy Casinos. Thank you for your time, sir. Good morning, sir.